Naisip mo na ba kung may mas higit pang nakalaan para sa'yo sa hinaharap kaysa sa nakikita mo ngayon? Sina Nostradamus at Baba Vanga, dalawang pinakamalalaking manghuhula sa kasaysayan, ay nagsalita tungkol sa isang kapalaran na mas madilim pa kaysa sa ating maiisip. Pero paano kung ang kanilang mga hula ay hindi lang mga kwento mula sa nakaraan? Paano kung ito ay isang babala para sa ngayon? Isipin mo kung maaari kang maghanda, magprotekta, at baguhin ang iyong kapalaran. Paano kung maaari mong pagtagumpayan ang buhay na puno ng pag-asa imbes na takot? Patuloy na manood dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman, gaya ng kung paano ito magbabago sa akin. Sa buong kasaysayan, may mga bulong tungkol sa isang hinaharap na napakadilim, napakamodi, na marami sa atin ay tinatangkang baliwalain ito. Ngunit sina Nostradamus at Baba Vanga, dalawang alamat na mga figura, ay kilala sa kanilang nakakagimbal na tumpak na mga hula. Hindi lang ito mga kwento ng kapahamakan, mga babala ito na umalinggaw sa paglipas ng panahon, naghihintay sa atin na makinig. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng mga tanda, mga pahiwatig, at gabay espiritual. Sinasabi na ang universo ay nagsasalita sa atin sa mga misteryosong paraan, ipinapakita ang landas na kailangan nating tahakin. Pero paano kung pinabayaan na natin ang mga mensaheng ito ng sobra? Paano kung ang hinaharap na babala nila ay kumakatok na sa ating pintuan? Sumama ka sa akin habang inaalam natin ang katotohanan sa likod ng mga propesyang ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Maaaring ito ay higit pa sa kapalaran, maaaring ito ay isang tawag na kumilos. Panimula tungkol kay Nostradamus at Baba Vanga. Si Nostradamus, isang pangalan na patuloy na nagpapalibot ng takot sa marami, ay itinuturing bilang isa sa pinakamagaling na manghuhula sa lahat ng panahon. Ipinanganak noong 1503, ang Pranses na astrologer at doktor na ito ay naging tanyag dahil sa kanyang koleksyon ng mga propesya, ang Les Prophecies, na unang inilathala noong 1555. Ang mga akdang ito ay naglalaman ng higit sa 900 na cryptic na taludtod, bawat isa ay naglalarawan ng mga kaganapang mangyayari ng mga siglo matapos ang kanyang kamatayan. Ang ilan ay nagsasabing tumpak na tumpak ang kanyang mga hula, mula sa pag-akyat ni Napoleon hanggang sa trahedya ng Siyam Paghahati 11. Ngunit hindi lang ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap ang nagpapahanga sa atin. Ang misteryo sa likod ng kanyang mga pananaw ay nakakaakit din paano kaya isang tao mula sa ika-negatibo 16 na siglo ay makakapagprediksyon ng mga kaganapan sa ika-negatibo 21 na siglo. Maaaring may mas malalim na katotohanan na nakatago sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay naroon si Baba Vanga, isang bulag na Bulgarian mystic, na ang mga prediksyon ay ikinagulat din ang buong mundo. Ipinanganak noong 1911, nawalan siya ng paningin sa murang edad dulot ng isang misteryosong aksidente. Sa kabila ng kanyang pisikal na pagkabulag, pinaniniwalaan na siya ay nagtaglay ng kakayahan ng pangalawang paningin, at kayang makita ang hinaharap ng may nakakagulat na tumpak na pagkakayahan. Sinasabi ng kanyang mga tagasunod na inihula niya ang mga malalaking pangyayari sa buong mundo, tulad ng tsunami noong 2004, ang pag-usbong ng ISIS, at maging ang kinalabasan ng Siyam Paghahati 11. Bagamat ang kanyang mga pananaw ay kadalasang ibinibigay sa mga palaisipan, ang kalinawan at pagiging tiyak ng kanyang mga propesya ay patuloy na nagpapasimula ng mga debate at paghanga. Ano kaya ang koneksyon ng parehong Nostradamus at Baba Vanga? Isang biyaya ba ito, o may mas malalim na dahilan, isang babala? Sa loob ng mga henerasyon, ang mga tao ay naghanap ng mga sagot sa kanilang mga propesya, naniniwala na ang mga prediksyong ito ay nagbibigay ng sulyap sa isang kapalarang itinakda bago pa tayo ipinanganak. Kung naniniwala ka man sa mga sobrenatural na bagay o hindi maikakaila ang paraan ng paghubog ng kanilang mga salita sa ating pagkaunawa sa hinaharap. Ngunit paano kung ang kanilang mga prediksyon ay hindi lang mga kwento? Ito ay may mas malalim na kahulugan, isang bagay na ngayon lang natin unti-unting nauunawaan. Sa kulturang Filipino, marami sa atin ang tumutok sa ating sariling mga espiritual na paniniwala kapag nahaharap sa hindi tiyak. Tinutulungan tayo ng pamahiin, mga pamahiing ipinasikat mula sa henerasyon patungo sa henerasyon, upang magabayan tayo. Maaaring kasing simple ng paniniwala na ang isang itim na pusa na dumaan sa iyong daraanan ay nagdadala ng malas, o ang isang hindi matahimik na kaluluwa ay maaaring magpabago ng iyong araw.
Ngunit kapag ang mga tanda ay kasing lakas at misteryoso tulad ng mga mula kay Nostradamus at Baba Vanga, hindi natin ito maaaring baliwalain. Katulad ng mga bulong sa hangin, tinatawag tayo ng mga propesyang ito. Maaaring hindi lang ito mga babala, ito ang mga gabay na kailangan natin upang baguhin ang ating landas bago ito maging huli. Pagbukas ng mga prediksyon. Kapag binigyan natin ng pansin ang mga propesya ni Nostradamus at Baba Vanga, matutuklasan natin ang isang hinaharap na tila pininturahan ng mga anino ng dilim at kawalan ng katiyakan. Ang mga quatrain ni Nostradamus ay na-interpret sa napakaraming paraan sa mga nakaraang taon. Ang ilan ay naniniwala na ang kanyang mga hula tungkol sa katapusan ng mundo ay simpleng usapin ng tamang simbolo na dapat ma-interpret. Ang iba naman ay nagsasabi na ang kanyang mga salita ay maaaring may koneksyon sa mga malalaking global na kaganapan na hindi pa nagaganap. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na aspeto ng kanyang mga prediksyon ay ang kanyang pananaw ng isang ikatlo at huling digmaang pandaigdig na sinabi niyang magwawasak sa malaking bahagi ng planeta. Marami ang nag-speculate na ang propesyang ito ay tumutukoy sa mga tensyon sa politika sa buong mundo, kung saan ang ilan ay iniugnay ito sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga superpower o ang patuloy na banta ng nuklear na digmaan. Nagsulat si Nostradamus ng apoy sa kalangitan at unos ng bakal at apoy na nagsasaad ng hinaharap kung saan ang mundo ay guguho dahil sa karahasan at digmaan. Para sa mga nag-aaral ng kanyang mga akda, malinaw ang mga tanda, ang mundo ay maaaring magtungo sa pagkawasak at maaaring mas malapit na ito kaysa sa inaasahan natin. Ang nakakatakot na bahagi. Ang ilan ay nagsasabi na si Nostradamus ay nakikita ang hinaharap sa mga siklo, at tayo ay paulit-ulit na nagkakamali tulad ng mga tao bago tayo. Pagkatapos ay naroroon si Baba Vanga, na nakita rin ang isang panahon ng global na kaguluhan, ngunit ang kanyang mga prediksyon ay mas tiyak pa. Ayon sa kanya, haharap ang mundo sa mga kaganapang magiging sanhi ng pagkawasak, kabilang ang malawakang pagkasira ng kalikasan, pagbagsak ng ekonomiya, at isang bagong uri ng paniniil na magkokontrol sa masa. Inihula ni Baba Vanga ang mga natural na kalamidad tulad ng mga malalakas na baha at lindol na mangyayari sa mga hindi inaasahang lugar na mag-iwan ng mga buong syudad na nalunod at mga populasyon na napilitang lumikas. At nagsalita siya tungkol sa pag-akyat ng isang madilim na puwersa, isang misteryosong kapangyarihan na magpapamanipula sa sangkatauhan, magkokontrol sa daloy ng impormasyon at maglalok sa mga tao sa isang sistema ng takot at pagkadepende. Ngunit hindi lang ang mga malalaking kaganapan na inihula ni Baba Vanga ang nararapat na ating pagtuunan ng pansin. Marami sa kanyang mga propesya ay nakatuon sa mga maliliit at personal na pagbabago na kailangan gawin ng mga tao upang mabuhay sa hinaharap. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagiging konektado sa kalikasan at pagtangkilik sa mga espiritual na gawain upang protektahan ang ating sarili mula sa kabuluhan. Ang kanyang mga salita ay malakas na sumasalamin sa mga tradisyon ng mga Filipino, mga ritual, ugnayan sa pamilya, at koneksyon sa lupa. Sa kulturang Filipino, tumutok tayo sa dasal, mga aral ng ating mga ninuno, at proteksyon mula sa babaylan, mga espiritual na manggagamot, sa panahon ng pangangailangan. Ang mga tradisyong ito ay maaaring magbigay ng susi sa ating kaligtasan sa magulong hinaharap na inihula ni Nostradamus at Baba Vanga. Habang mas malapit nating tinatanaw ang mga prediksyon, nagsisimula tayong makita ang ugnayan sa mga hula ng dalawang manghuhula at ang mga bagay na ating kinakatakutan para sa ating hinaharap. Maaaring ba ang kanilang mga pananaw ay konektado sa patuloy na pagbabago ng klima, ang pag-usbong ng mga politikal na ekstremismo, at ang patuloy na banta ng mga natural na kalamidad na naging masyado ng karaniwan? Maaari kayang ang mga digmaang kanilang hula ay nagsisimula ng umusbong sa ilalim ng ibabaw, naghihintay na sumabog. Ang mga pananaw ni Nostradamus ay puno ng cryptic na mga pahiwatig tungkol sa isang huling pag-audit, isang panahon kung saan magsasalpukan ang mga puwersa ng liwanag at dilim, at ang propesya ni Baba Vanga ng isang bagong world order na umaasa sa takot at kontrol ay tila mas totoo ngayon kaysa dati. Para sa marami, ang mga prediksyon na ito ay tila mga babalang hindi natin kayang baliwalain. Ang mga Filipino ay hindi estranghero sa hirap dahil ang kasaysayan ng ating mga isla ay puno ng mga pagsakop, natural na kalamidad, at mga laban para sa kaligtasan. Ngunit sa bawat pagsubok, nakatagpo tayo ng katatagan. Maaaring ang mga aral ng ating mga ninuno, ang pananampalataya na dumadaloy sa ating mga ugat, at ang ating paniniwala sa kapangyarihan ng universo upang tayo'y protektahan,
ay mga kasangkapan na kailangan natin upang magtagumpay sa madilim na landas na tinutukoy ng mga propetang ito. Ang mga propesya ay nagmumungkahi din ng kahalagahan ng pagkakaisa. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa isang panahon kung saan ang mundo ay magiging hati, ngunit sa ating pagkakaisa natin matatagpuan ang pag-asa. Sa ating mga koneksyon, pamilya, at komunidad natin matatagpuan ang lakas. Sa kulturang Filipino, ang bayanihan ay ang espiritu ng komunidad at pagtulong sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Maaaring ba ang kultural na pagpapahalagang ito ang susi upang malampasan ang madilim na hinaharap na nakita ng mga propetang ito? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa hinaharap mismo, kundi sa kung paano natin pipiliing harapin ito ng magkasama. Ang koneksyon sa Filipino. Habang lumalalim tayo sa mga propesya ni Nostradamus at Baba Vanga, isang bagay ang malinaw. Ang mga prediksyon na ito ay hindi lamang mga babala, mga tawag sa aksyon ang mga ito. At para sa mga Filipino, ang mga mensaheng ito ay may partikular na bigat. Ang mga Filipino ay laging may malalim na koneksyon sa espiritualidad, pamahiin, at ang mga hindi nakikitang puwersang namamahala sa ating mga buhay. Matagal na nating pinaniniwalaan ang kapangyarihan ng universo na magpadala sa atin ng mga tanda, maging sa pamamagitan ng mga panaginip, pahiwatig, o maging ang mga tahimik na bulong ng ating mga ninuno. Ang mga aral at paniniwalang ito ay maaaring maging susi sa pag-navigate sa bagyong tinukoy ng mga propetang ito. Sa kulturang Filipino, madalas tayong umasa sa pamahiin, mga pamahiing gumagabay sa ating araw-araw na buhay. Ang mga pamahiing ito ay maaaring magmukhang mababaw sa iba, ngunit para sa atin, ito ay bahagi ng isang malalim na espiritual na sistema ng paniniwala na ipinasa-pasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Tiwala tayo sa mga tanda, sa mga bagay na tila masyadong misteryoso upang ipaliwanag. Kapag narinig mong may magsabing, huwag tumingin sa salamin sa gabi, o bawal magturo ng patay, hindi lang ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa paggalang sa mga hindi nakikitang puwersang naniniwala tayo na nagpoprotekta sa atin. Ang mga parehong pamahiin ito ay maaaring maglaman ng mga sagot kung paano tayo makakapaghanda para sa madilim na hinaharap na tinukoy ni Nostradamus at Baba Vanga. Hindi lang ito mga pamahiin, ito ay mga espiritual na aral na naglalayong tulungan tayo na mamuhay sa pagkakaisa sa universo at protektahan ang ating sarili mula sa pinsala. Halimbawa, ang tradisyon ng mga Filipino ng pangangaluluwa, paglalakbay ng kaluluwa. Sa ritual na ito, ang mga Filipino ay nag-ilaw ng mga kandila, nag-aalay ng mga dasal, at nagsasagawa ng mga memoryal para sa mga yumao. Ang paniniwala ay sa pamamagitan nito, maaari tayong magbigay ng proteksyon para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay at sa ating sarili. Tinitiyak ang ligtas na paglipat sa kabilang buhay at pinoprotektahan tayo mula sa mga negatibong enerhiya. Habang nahaharap tayo sa isang hinaharap na puno ng kawalan ng katiyakan, sulit itanong, paano natin maisasabuhay ang mga aral na ito upang protektahan ang ating sarili sa harap ng hindi alam? Parehong nagsalita sina Nostradamus at Baba Vanga tungkol sa pag-akyat ng mga madilim na puwersa sa isang mundo na maaaring mapailalim sa takot at manipulasyon. Ngunit nagsalita din sila tungkol sa kahalagahan ng personal na paghahanda, ang manatiling nakatapak sa lupa, magtungo sa espiritual na mga gawain, at magtiwala sa hindi nakikita. Sa kulturang Filipino, umaasa tayo sa ating malalim na koneksyon sa pamilya, pananampalataya, at mga ritual upang manatiling matatag. Ang babala ni Nostradamus tungkol sa pagkakahati-hati ng mundo ay nagiging totoo kapag tiningnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ang mga paghahati sa politika, ang lumalalang tensyon, at ang tumataas na pakiramdam ng kaguluhan ay mga tanda na may mas malalim na nangyayari. Ngunit sa kulturang Filipino, naroroon ang lunas, ang bayanihan. Ang konsepto ng pagkakaisa, ng pagtulong sa isa't isa sa mga panahon ng pangangailangan, ay maaaring maging susi sa pag-survive ng darating. Sa gitna ng kaguluhan, palagi tayong may lakas upang magsanib puwersa, muling magtayo at magtulungan. Ang kultural na espiritu ng katatagan, na ipinanganak mula sa mga siglo ng paghihirap, ay maaaring maging ating pinakamalaking proteksyon. Bukod pa rito, pinaalalahanan tayo ni Baba Vanga na manatiling konektado sa kalikasan. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pag-grounding sa ating mga sarili, ng pagtanggap sa mundo at mga enerhiya nito upang tayo'y protektahan mula sa kaguluhan ng mundo. Sa kulturang Filipino, ang babaylan, mga espiritual na manggagamot at shaman, ay matagal nang pinaniniwalaang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu at puwersa ng kalikasan. Maaaring ang kanilang karunungan, na ipinasapasa sa mga henerasyon,
ay naglalaman ng susi upang protektahan ang ating sarili mula sa paparating na bagyo. Ang koneksyon ng kalikasan, espiritualidad, at pagpapagaling ay isang bagay na malalim na nauunawaan ng mga Filipino. At ngayon, maaaring panahon na upang bumalik tayo sa mga sinaunang pamamaraan na ito upang protektahan ang ating sarili mula sa darating. Ang mga tradisyong ito at paniniwala, bagamat madalas tinatanggihan ng iba, ay maaaring ang mga mahalagang kasangkapan na kailangan natin upang harapin ang madilim na hinaharap. Parehong nagbabala sina Nostradamus at Baba Vanga ng isang hinaharap kung saan ang takot, manipulasyon, at pagkakahati-hati ay magpapalitig sa mundo. Ngunit sa kulturang Filipino, mayroon tayong makapangyarihang sandata na hindi kayang pagtagumpayan ng takot, pananampalataya. Pananampalataya sa ating pamilya, sa ating mga ninuno, at sa lakas ng ating mga tao. Pananampalataya na, kahit gaano man kadilim ang mundo, palagi nating matatagpuan ang paraan upang bumangon. Paghahanda para sa hinaharap. Ngayon na ating na-unveil ang mga babala at propesya ni Nostradamus at Baba Vanga, nananatili ang tanong, paano tayo, bilang mga Filipino, makakapaghanda para sa mga darating na pagsubok? Paano natin malalampasan ang mga hamon na inilarawan ng dalawang tanyag na manghuhula na ito, at mas mahalaga, paano natin magagamit ang ating mga natatanging lakas bilang kultura upang protektahan ang ating mga sarili mula sa mga panganib na kanilang hula? Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa kahalagahan ng espiritual na paghahanda. Sa kulturang Filipino, ang espiritualidad ay hindi lang tungkol sa relihiyon, ito ay malalim na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Maging ito man ay sa pamamagitan ng dasal, pag-aalay ng pagkain sa ating mga ninuno, o paggamit ng mga agimat para sa proteksyon, umaasa tayo sa ating pananampalataya upang tayo'y gabayan. Sa harap ng kawalan ng katiyakan, ang mga gawain na ito ay nag-aalok sa atin ng higit pa sa kaginhawaan, nag-aalok ito ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. Binanggit ni Baba Vanga, na nagbabala tungkol sa darating na dilim, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malakas na espiritual na koneksyon upang malampasan ang mga bagyong dumaan sa ating buhay. Dito kumikinang ang espiritualidad ng mga Filipino. Ang ating paniniwala sa kapangyarihan ng dasal, ritual, at mga alay ay maaaring maging pundasyon na kailangan natin upang magtayo ng ating katatagan. Isa sa mga pinakamalakas na praktis ng mga Filipino ay ang Misa de Gallo, Simbang Gabi, isang 9 na araw na serye ng mga misa na isinasagawa tuwing panahon ng Pasko. Ang ritual na ito ay hindi lang nagpapalakas ng ating ugnayan sa ating pananampalataya, kundi pati na rin sa ating komunidad. Isang paalala ito na sa mga panahon ng pagsubok, ang ating sama-samang pananampalataya at pagkakaisa ang magtutulungan sa atin upang harapin ang anumang hamon na darating. Sinabi rin ni Nostradamus ang kahalagahan ng komunidad sa kanyang mga propesya. Habang ang mundo ay patuloy na nahahati, ang ating kolektibong lakas, ang ating bayanihan, ang magtutulungan upang tayo ay mag-survive. Habang ang mundo ay maaaring magsikap na tayo'y paghiwa-hiwalayin, tandaan natin na ang ating pagkakaisa, na malalim na nakatanim sa kulturang Filipino, ay isa sa ating mga pinakamahalagang yaman. Ngunit hindi lang espiritual na paghahanda ang mahalaga, kailangan din nating matutong protektahan ang ating mga sarili sa pisikal at emosyonal na aspeto. Binanggit ni Baba Vanga ang kahalagahan ng pagiging grounded sa pisikal na mundo. Sa kanyang mga hula, nagsalita siya tungkol sa mga kalamidad na dulot ng kalikasan, mga lindol, baha, at mga hindi tiyak na puwersa ng kalikasan na yayanig sa ating mundo. Para sa atin, na nakatira sa Pilipinas, ito ay isang bagay na pamilyar na sa atin. Ang mga bagyong, lindol, at pagsabog ng bulkan ay bahagi ng ating realidad, at kailangan nating gumawa ng mga hakbang upang tiyakin ang ating kaligtasan. Magsimula sa paghahanda ng inyong tahanan, siguraduhin na ito ay handa upang mapaglabanan ang mga kalamidad. Magkaroon ng mga gamit na pang-emergency, pagkain, tubig, mga flashlight, at mga first aid kit. Unawain ang mga panganib sa inyong lugar at malaman kung ano ang dapat gawin sa oras ng bagyo, lindol o baha. Sa kulturang Filipino, binibigyan natin ng halaga ang kahalagahan ng paghahanda ng pamilya. Marami sa atin ang itinuro mula bata kung paano protektahan ang ating mga sarili at mahal sa buhay sa oras ng krisis. Kung maglalaan tayo ng oras upang tiyakin na ligtas ang ating mga tahanan, mas magiging handa tayo upang protektahan ang ating mga sarili kapag dumating ang sakuna. Sa emosyonal na aspeto, kailangan din nating maghanda para sa hinaharap. Binanggit ni Baba Vanga ang emosyonal na kaguluhan na darating kasabay ng pagbagsak ng mga sosyal na estruktura,
at ang pag-akyat ng mga sistema na nakabatay sa takot. Paano tayo mananatiling matatag kapag ang mundo sa paligid natin ay gumuho? Sa kulturang Filipino, umaasa tayo sa lakas ng ating pamilya at komunidad upang manatiling matatag. Ang ating kakayahang magbahagi ng ating mga pasanin, magtulungan, at harapin ang mga hamon ng magkasama ay siya ring nagpapatibay sa ating emosyonal na lakas. Ngunit kailangan din nating gawin ang mga hakbang upang alagaan ang ating kalusugan sa isip. Sa panahon ngayon, ang stress at anxiety ay nasa pinakamataas na antas. Mahalagang bigyan ng prioridad ang self-care, magsanay ng mindfulness, at magtiwala sa mga espiritual na gawain na nagpatibay sa ating mga tao sa mga nakaraang siglo. Maging ito man ay sa pamamagitan ng dasal, meditasyon, o koneksyon sa kalikasan, ang paghahanap ng paraan upang pagaanin ang ating mga isipan ay magiging susi sa pagpapanatili ng ating emosyonal na kalusugan. Mayroon ding malaking kapangyarihan sa pagpapahayag ng ating mga hangarin. Habang inilalarawan ni Nostradamus at Baba Vanga ang isang madilim at hindi tiyak na hinaharap, binigyan din nila tayo ng pagpipilian kung paano tayo tutugon. Ang pagpapahayag ay tungkol sa pagkontrol ng ating kapalaran. Sa pamamagitan ng pagtutok sa positibong kaisipan, pagtatakda ng mga layunin, at paglikha ng malinaw na pananaw para sa ating hinaharap, maaari nating balansihin ang negatibidad at takot na nakapaligid sa atin. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang ating mga iniisip at ginagawa ay maaaring hubugin ang ating hinaharap at mayroon tayong kapangyarihan upang impluwensyahan ang mga kinalabasan ng ating buhay. Isaalang-alang ang Filipino na gawain ng panalangin, dasal, at bata-bata, mga banal na ritual, para sa pagpap-manifest ng magandang kapalaran. Hindi ito isang coincidence na marami sa mga Filipino ang lumalapit sa mga gawaing ito sa mga oras ng paghihirap, naniniwala sila sa kapangyarihan ng intensyon at espiritual na pagkakahanay. Tulad ng paniniwala natin sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng dasal, gayon din ay dapat tayong magtiwala sa kapangyarihan ng pagpapahayag upang magdala sa atin ng kapayapaan, proteksyon, at kasaganaan, sa kabila ng mga hamon na maaaring dumating. Isa pang mahalagang aspeto ng paghahanda para sa hinaharap ay ang paraan ng ating koneksyon sa ating mga ninuno. Binanggit ni Baba Vanga ang kahalagahan ng karunungan at gabay mula sa ating mga ninuno. Sa kulturang Filipino, pinararangalan natin ang ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga ritual tulad ng ianito, pagsamba sa mga espiritu, at ang pag-alala sa mga aral na ipinasa sa atin. Sa pamamagitan ng patuloy na koneksyon sa ating mga ugat, nakakamtan natin ang isang yaman ng kaalaman at karunungan na makakatulong sa atin sa mga mahihirap na panahon. Ang praktis ng pagpaparangal sa ating mga ninuno ay hindi lamang simboliko, ito ay isang paalala na ang lakas at karunungan ng ating mga ninuno ay nasa atin, handang gumabay sa atin habang tinatahak natin ang hindi tiyak na hinaharap. Konklusyon. Habang tayo ay nakatayo sa threshold ng isang hinaharap na tila lalong hindi tiyak, ang mga propesya ni Nostradamus at Baba Vanga ay nagsisilbing hindi lamang babala, kundi isang tawag sa aksyon. Ang hinaharap na kanilang inilarawan ay maaaring madilim at puno ng kaguluhan, ngunit hindi ito nakatakda sa bato. Nasa atin ang responsibilidad na hubugin ang landas na tatahakin natin, gamitin ang kaalaman at karunungan na ipinasa sa atin ng mga nakaraan, at magkaisa bilang isang buong komunidad. Sa kulturang Filipino, matagal na nating alam na mas malakas tayo kapag tayo ay magkasama. Ang lakas ng pamilya, ang kapangyarihan ng pananampalataya, at ang karunungan ng ating mga ninuno ay nagbigay gabay sa atin sa mga mahihirap na panahon noon, at patuloy na gagabay sa atin sa hinaharap. Nagbabala sina Nostradamus at Baba Vanga tungkol sa takot, pagkakahati, at pagkawasak, ngunit ibinigay din nila sa atin ang mga kasangkapan upang harapin ang mga hamong ito ng buo. Espiritualidad, pagkakaisa, at katatagan, ito ang mga haligi kung saan tayo ay maaaring magtayo ng hinaharap na tututol sa madilim na prediksyon. Matagal na nating pinaniniwalaan na ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga tanda, sa mga bagay na ating nararamdaman, nakikita, at nararanasan sa ating araw-araw na buhay. Dumating na ang oras para tayo'y makinig sa mga bulong na ito at kontrolin ang ating sariling kapalaran. Habang tayo ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap, kailangan nating manatiling konektado sa ating mga ugat, umasa sa lakas ng ating komunidad, at magtiwala sa kapangyarihan ng ating pananampalataya. Kaya, habang ikaw ay patuloy na sumusulong, tandaan, bagamat ang hinaharap ay hindi tiyak, hindi ka kailanman mag-isa. Ang iyong pamilya, ang iyong pananampalataya, at ang iyong pamana ay gagabay sa bawat hakbang mo.
Ang madilim na hinaharap na binanggit ni Nostradamus at Babavanga ay maaaring malapit na, ngunit sa ating kolektibong lakas, maaari natin itong malampasan. Tumanggap tayo ng hinaharap ng may pag-asa, pagkakaisa, at pananampalataya na tayo ay may kakayahang hubugin ang ating kapalaran. Pagpapahayag ng hinaharap. Habang sina Nostradamus at Babavanga ay nagsalita tungkol sa isang hinaharap na puno ng kaguluhan at pagsubok, parehong ipinakita nila ang isang mahalagang bagay, ang ating kakayahang impluwensyahan ang mga kaganapang magaganap. Ang kanilang mga propesya ay nagsisilbing paalala na habang hindi natin kayang kontrolin ang mga panlabas na puwersa sa ating paligid, mayroon tayong kapangyarihan na hubugin ang ating panloob na mundo, ang ating mga aksyon, at ang ating mga layunin. Sa kulturang Filipino, hindi ito bago, ito ay malalim na nakatanim sa ating sistema ng paniniwala, sa ating koneksyon sa espiritual na mundo, at sa ating pananampalataya sa mga hindi nakikitang puwersang namamahala sa ating buhay. Ang pagpapahayag, manifestation, ay isang makapangyarihang kasangkapan, at ito ay isang bagay na matagal nang isinasagawa ng mga Filipino, kahit na hindi nila ito palaging tinatawag sa pangalang iyon. Isipin ang maraming dasal, ritual, at alay na ginagawa natin sa mga mahihirap na panahon, kung ito man ay para humiling ng magandang kapalaran, kalusugan, o proteksyon. Lumalapit tayo sa universo, sa ating pananampalataya, at sa ating mga ninuno para sa gabay. Ang gawaing ito ng paghingi ng tulong at pagtutok sa mga positibong resulta ay, sa esensya, isang uri ng pagpapahayag. Ang paniniwala ng mga Filipino sa dasal, prayer, at si panalangin, supplication, ay matagal nang magkaugnay sa konsepto ng pagpapahayag ng mga mabuting bagay na nais natin sa buhay. Nagbabala sina Nostradamus at Babavanga tungkol sa takot, pagkakahati, at manipulasyon, ngunit binigyang diin din nila ang kahalagahan ng kalinawan ng pag-isip at emosyon. Sa kanilang mga akda, parehong nagsalita ang dalawang manghuhula tungkol sa pangangailangan na manatiling kalmado, nakasentro, at konektado sa mga mataas na puwersa sa ating paligid. Dito kumikinang ang espiritualidad ng mga Filipino. Sa pamamagitan ng manatiling matatag sa ating pananampalataya, niyayakap ang lakas ng ating komunidad, at pagtitiwala sa universo, maaari nating ipahayag ang proteksyon laban sa mga madidilim na puwersang kanilang hula. Ang kapangyarihan ng isipan, kapag nakahanay sa layunin, ay isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Ang mga ritual na isinasagawa natin sa kulturang Filipino, kung ito man ay simpleng dasal kay San Antonio para sa swerte o pagsindi ng mga kandila tuwing simbang gabi, para sa bagong simula, ay mga gawa ng pagpapahayag. Ang mga ito ay mga simbolikong kilos na nag-aanyaya ng positibong enerhiya sa ating buhay, enerhiya na pinaniniwalaan na itataboy ang negatibong lakas. Ngunit lampas pa ito sa simbolismo, ito ay tungkol sa pananampalataya, paniniwala, at pagtitiwala. Ipinapahayag natin ang mga bagay na tunay nating pinaniniwalaan, at ito ang hindi matitinag na paniniwala sa kapangyarihan ng ating mga aksyon na nagpapatibay sa ating mga tao sa kabila ng mga pagsubok. Kapag tiningnan natin ang mundo sa paligid natin, maaaring mukhang totoo ang mga prediksyon ni Nostradamus at Babavanga. Ang mundo ay lalong nagiging hati at ang tensyon ay tumataas sa mga hangganan. Ang mga natural na kalamidad ay nagiging mas madalas at malupit. Ngunit tulad ng kanilang mga hula ng kaguluhan, sinabi rin nila ang kahalagahan ng lakas ng bawat isa. Sa kulturang Filipino, pinaniniwalaan natin na ang bawat tao ay may kakayahang protektahan ang sarili at ang pamilya sa pamamagitan ng pagiging espiritual na matatag at espiritual na mulat. At hindi lang ito tungkol sa proteksyon mula sa mga panlabas na puwersa, ang pagpapahayag ay umaabot din sa paglikha ng mas magandang buhay, isang buhay kung saan hindi lang tayo maghihirap kundi magtatagumpay. Maglaan ng oras upang kumonekta sa kalikasan, palakasin ang iyong mga espiritual na gawain, at magtakda ng malinaw na layunin para sa iyong hinaharap. Maging ito man ay sa pamamagitan ng dasal, meditasyon, o simpleng pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang natamo mo na, ang iyong mga pag-isip at enerhiya ay makapangyarihan. Ang mga gawa ng pagpapahayag na ito ay maaaring magdala ng kapayapaan at balanse na magpoprotekta sa atin mula sa negatibong enerhiya na maaaring dumating. Madalas banggitin ni Babavanga sa kanyang mga prediksyon ang kahalagahan ng pagiging espiritual na nakahanay sa lupa, sa kosmos, at sa mga puwersa ng kalikasan. Ang koneksyon na ito ay higit pa sa isang sinaunang paniniwala, ito ay isang kasangkapan na maaari nating gamitin upang lumikha ng hinaharap na nais natin. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagpapahayag ng proteksyon para sa sarili o magandang kapalaran, ito ay tungkol din sa kolektibong proteksyon.
Parehong nagbabala sina Nostradamus at Babavanga ng isang panahon kung saan ang mundo ay haharap sa malalaking pagkakahati, ngunit binanggit din nila na sa pamamagitan ng pagkakaisa, malalampasan natin ang unos. Ang kulturang Filipino ay matagal nang kinikilala ang kahalagahan ng bayanihan o ang espiritu ng komunidad kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama upang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Ang pakiramdam ng pagkakaisa, ng sama-samang pagtulong para sa isang layunin, ay isang makapangyarihang anyo ng pagpapahayag. Kapag tayo ay nagkakaisa sa layunin, kapag tinutok natin ang ating kolektibong enerhiya para sa positibong pagbabago, naglalabas tayo ng isang makapangyarihang mensahe sa universo na hindi tayo magkakahiwalay, na hindi tayo madidurog. Sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan, ang pagpapahayag ay hindi lang tungkol sa pagtutok sa sariling mga hangarin, ito ay tungkol sa pagsasama-sama bilang isang komunidad upang lumikha ng pagbabago na nais nating makita sa mundo. Maaaring ilarawan ng mga propesya ni Nostradamus at Babavanga ang isang hinaharap na puno ng dilim, ngunit pinapaalala nila sa atin na ang hinaharap ay hindi nakasulat sa bato. Ito ay hinuhubog ng mga aksyon na ginagawa natin ngayon, ng enerhiyang inilalabas natin sa mundo, at ng paniniwala natin sa ating sariling kapangyarihan na baguhin ang ating kalagayan. Maaaring hindi tiyak ang hinaharap, ngunit sa lakas ng ating pananampalataya, ang pagkakaisa ng ating mga komunidad, at ang kapangyarihan ng pagpapahayag, maaari nating likhain ang isang mundo na tututol sa mga madilim na prediksyon at magdadala ng liwanag sa landas na ating tatahakin.